buhay, hindi katulad sa PBB na kailangan maglaban-laban. Though our walk with God is personal, it is not competition. It is God's will for all of us to walk together and to help each other. Hindi katulad ni Ismael na hindi pinili. Sa atin, meron sa ating pumili. Pagbukas kayo sa Exodus chapter 31, verse 1 to 7. Usapan natin, chosen duo. First, we are chosen by God to be His duo. Lahat tayo ay pinili ng Panginoon. We are not saved by God and chosen for nothing. Lahat tayo ay pinili ng Panginoon upang maging kabahagi sa katuparan ng Kanyang plano. So, ibig sabihin, dahil tayo may kaduo, hindi lang natin dapat ginagawa ay yung mga bagay na dapat na nais natin gawin. Ang mga bagay na dapat natin ginagawa, mga bagay na makakatulong sa layunin natin at ng ating kaduo. At yun ay ang Panginoon. Walang kwenta tayong kaduo kung hindi tayo concerned na ma-achieve natin yung nais at yung layunin ng ating kaduo. Kaduo natin ang Panginoon and we have a goal. We have a goal. And sa atin, lagi nating tandaan na tayo pinili ng Panginoon para maisakatuparan yung kanyang layunin at plano para sa atin, sa bawat isa sa atin. Ang question doon, ikaw ba'y mabuting kaduo ni Lord? Ang iyong bang ginagawa ay parte ng pagkapanalo at katuparan ng kanyang plano? Gaano man tayo katagumpay, pero yung ating pagtatagumpay ay walang kinalaman sa layunin ng Panginoon, hindi ka matagumpay. Kasi baka nagse-celebrate ka si Lord, hindi natutuwa. Kapag kaduo natin si Lord, ano man ang ating gawin, siguradong tayo panalo, tama mali. Dapat natin makita that we are privileged na tayo pinili ng Panginoon na kaduo, kahit hindi naman tayo maasahan na wala tayong kakayanan, pero tayo pinili ng Panginoon. Sino sa Biblia ang hindi nanalo na sinasamahan ng Panginoon? Di ba wala? Kapag si Lord ang ating kaduo, wala tayong labanan at task na hindi maipapanalo. Pangalawa, we are gifted by God to be someone's duo. Yung ating kakayanan ay ibinigay ng Panginoon upang maging tulong sa iba para maisakatuparan ang plano ng Panginoon. You are never too gifted and never too filled to fulfill what God has commanded you alone. Sa atin, lagi nating tandaan na binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan upang tayo ay maging katulong ng iba. Third, we are gifted by God duos who will help us. So sa atin, lagi nating tandaan, you are never too gifted, too filled, too anointed, not to need other people's help in fulfilling what God has commanded us to do. No matter how gifted you are, when you try to fulfill what God has commanded you to do, you will end up exhausted, depressed, stressed. God's assignment to us is something that we cannot do alone, though it is personal. We need help of other people. And God is so good that He gifted us people who can be help to us. It is not His will for us to work alone. God wants us to work together. You are gifted. And use that gift para sa katuparan ng plano ng Panginoon. Let's help each other and let's need each other. Amen? Para maipanalo natin yung task na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Makakaasa tayo na habang ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, kasama natin siyang ginagawa yun.